Iniwan? Nakipagpanikan? Iniwan na naman? Nakalimang taon na, parang switch lang yung pag-ibig. Okay, magkaya lahat. Talagang gusto naman yung tanong ngayon, no? So, relax na kayo, hindi kayo nag-iisa. Hindi ko po alam kung pagmamahal may tuturing yung pagpunta ko po dito sa inyo para magsalita, pero bilang isang sikat na motivational speaker, opinion ko po yun, wala kayong pakialam. Ito po yung schedule ko. Sunday nasa College World Spirit, Monday nag-talk sa PUP, Tuesday nag-talk ako dyan sa San Beda, and then bumalik ako ng Makati para mag-toothbrush, nag-talk ako sa Rizal, and then pinahapon na bumalik ako sa Makati para umihi, and then nag-talk ako ulit sa Rizal, and then umakit ako ng Pangasinan para mag-talk. Pagkababa ko po ng Pangasinan, ako pinag-talk sa Baliwag, Bulacan, at pagkatapos ko mag-talk doon, umakit ulit ng Pangasinan para isa na naman talk, at bumalik ako ng Makati para toothbrush, dahil may cash ako, may plane ako kakash po ng Davao, galing Davao, ako po ay nagpunta ulit ng Makati, at nagpag-usap sa mga Chinese sa South China Sea para masabi na upuli sa ating territoryo. At dito po rin po ng likas kinabukasan para bumalik na Makati. Sabay na po itong na-air na mamuha mas mga panahon, may marakalang pagtulog ng pagkilat sa lawang hapon. Ang bagyo ay nagkabatan pumunta sa Pilipinas, lalo hindi mo dapat pagkat ang mga Pilipino dahil ang bagyo po habang lumalapit sa Pilipinas, ang Pilipinas ay lumalayo sa bagyo. Ladies and gentlemen, 6,285 kilometers, 14,040 days. Kung stressful ang trabaho nyo bilang kawaling ng gobyerno, ang trabaho bilang motivational speaker sobrang stressful din. Ilang beses po ko naiunong aeroplano dahil sobrang tight ng schedule ko. Kaya kadalasan naglalakad na lang po ako. Kaya po ako meeting. Nakatawa kayo, bakit maputi kayo, ha? May sinasabi ko sa'yo, don't judge a book, right? If you are not a judge. Right? Exactly. Alam niyo po, stressful ang buhay ko. Sabi na aking tatay, pambira ka naman na, hindi ka namin nakakasama sa ating pagkain, sa ating pagkainan. Lagi ka naman pala, kung saan ka nagpupunta, tok ka ng tok dito, tok ka ng tok doon. Ano ba? Hindi ka ba mapipilmi sa bahay? Sabi ko sa tatay ko, eh di ko mag-tok. Sabi ko niya, hindi, okay na, ikaw na mag-tok, basta yung allowance, bigay mo sa akin. So tama po kayo, dumating na yung mga magulang ko sa point kung saan kinukuha nila ang return on investment. Matapos nila akong paaralin, kala ko totoong-totoo nagmamahal sila, yung pala papawiin din sa akin. So sa lahat ng mga magulang na naghihintay pa ng return on investment, depende kung paano palalaki na inyong mga anak. Kapag kagagong lumaki ang mga anak ninyo, alam nyo, lugi negosyo, no? Sabi ko na nanay ko, anak, may point naman talaga yung tatay mo. Minsan dapat magpahinga ka rin. Sinisipon ka na rin, nagkakalagnat ka na rin. Magpahinga ka naman minsan. Alam niyo po, gusto ko nang pakinggan yung nanay ko minsan eh. Sa totoo lang po kahapon, nagtalk ako dyan sa may Alta Cebu, Garden Resort. Yeah, doon sa kabilang isla. Yeah, it took me 3 hours to get here. Yeah, very fast. Very fast. Nagtalk po ako doon, kinahaponan po, lagnat na ako dahil sobrang dami ng schedule ko. So kahapon po medyo mataas ang aking temperatura, pero sabi ko kaya ako magpagaling kasi may mga taong maghihintay sa akin. Sabi ko rin po sayang akong kikitain. So bukod po sa inyo, yung pagkita din, no? Sabi sa rabi ng nanay ko, magpahinga ka naman anak. Alam niyo po, gusto ko sana magpahinga at ngayong araw po ito, supposed to be araw na ipagpapahinga ko. Pero sa halip na po magpahinga ako, pinili ko po na makasama kayo. At ako naman po ang inyong speaker ng hapong ito. Ako po si Lloyd Luna at ako po naman yung CEO ng Lloyd Luna Company. Ano po ang problema niya? Wala po ba ako karapat-dapat may-ari ng kumpanya? Wala lang po sa itsura, pero totoo po yan. December 2005, I registered my business. Ang unang proseso, kumuha ng trade name sa DTI. Ganito kahalaga ang trabaho natin bilang kawalan ng gobyerno. Dapat tumutulong tayo sa mga mamamayan. Tama ba? Pumili ako sa DTI, 2.5 oras. Pagdating ko sa counter, sir, mali po pila niyo. Lumipat na naman ako. Na-register ko ang business ko December 2005. Ganito ka-importante ang trabaho natin bilang kawalan ng gobyerno. Dapat tinutulungan natin yung mga taong bayan. Tama? December 2005, nag-register ako ng business. Wala nagsabi sa akin sa munisipyo na by January, renewal na ng business ko. Hindi pa ako kumikita. Nakitaan na naman.
entrepreneur. Hindi po ako yung Lloyd na napapanood ninyo. Please, please. Nakapangis ka na, parang gaganda niya. Kung tititigan niyo po yung dalawang larawan, titigan niyo pa. Mga 3 araw. You will actually realize that those photos are closer than you think. Watch. Be patient. Look, they are closer. Tatlo lang ang papaliwanag ko sa slide na yan. Unang may problema ang projector ninyo. Sa DLG ba itong projector na to? Naintindihan ko walang budget, right? So medyo luma na yung projector ninyo. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakulay ko yung background eh. Kasi yung gabi naman mas maputi yan. Anyway, hindi po yung nakikita ninyo before and after taking drugs. Sabi nyo, hindi pa nag-droga, epekto ng droga. Ito po yung actor, yes or no? Napanood nyo na po ba yung latest movie ko? Yung Two More Chances? Hindi nila yung title. Second Chance, yung namatay si Jaloy, tapos nagpalaki sa anak nila, yung si Bea na lang. Ay, meron pa po bang hindi nakakapanood? So, nabuhay po pala sa bandang huli. Yung bandang mo na lang. So, hindi po artist ako, pa entrepreneur, at ngayon po nga po ito, sana sumaya kayo. Speaking of business, ito po yung negosyo ko. Ang negosyo ko po ay 10 taon na. Kasi 2005 ako nag-start. Lumaki po yung kumpanya namin. Nagkaroon ako ng iba't ibang branch sa iba't ibang part ng Philippines. Ako lang po yung hindi lumaki. At ang tinawag ko po na umbrella yung pong aking company. We repair all kinds of umbrella. So kung may problema kayo sa payong, lapitan nyo lang. Sobrang saya ko po na ako kung tumatay CEO ng umbrella. Tinatawag ko yung cute na executive. Wala po kayo pang title ko. Kumpanya ko po yung itatawag ko lang kung gusto mo itawag sa akin. Wala po mga problema talaga yan, promise. At sa loob ng 10 taon, maliliit lang po yung magiging kliyente ko. Pasensya na po kayo, ang arrangement po ng logo ay base sa laki ng binabayad sa ang logo po ng DILG, kung mapapansin ninyo, nilagay ko po banda dito. Hindi po kayo umabot sa kota, no? Pero nilagay ko yun nandiyan, basta pandit sa baba, basta gano'n. Ako po yung modernong tao, sino po yung kabatch ko, modernong tao, taas ang kamay. Yung may mga Facebook, taas ang kamay. Free lang yun, ma'am. Tayo mo. May mga Facebook, taas ang kamay. Twitter, Instagram, o yung iba kahit hindi alam, nakataas ay no. Ako po yung modernong tao, so ako may makikita sa social media. Kung hindi po kayo modernong tao, malamang lumang tao po kayo. At kung lumang tao po kayo, ang inabutan niyo po hindi Facebook, kundi Slambook. Amen? Sino po dito yung mga inabutan ng Slambook? Taas ang kamay. Uwe! Hindi! Slambook! Taas ang kamay! Inabutan ng Slambook! Be proud! It's a very antique. Mahal lang pala siya ng Slambook ngayon. Ano po ba yung Slambook? Ang Slambook ay sa notebook kung saan ito naglalaman ng personal na impormasyon tungkol sa atin. Tama? Personal na informasyon na alam ng buong klase. Dahil bago ka mag-fill up, mabasahin mo muna. No? So tama kayo, yung araw pa man po pakialamera at pakialamero na ang mga tao. Ngayon dahil sinabihan na lang sila, hindi na sila sa Slambook nakikialam, sa Facebook na, kaya mag-post ka lang, naka-side view, na profile pic, marami na makikialam. Tama po kayo, minsan malilito kayo, namatay na kayo, 1,005 likes na makukuha ninyo. Sobrang advancement ng buhay, ito po yung nangyayari sa atin.
natin? Akala ba natin nakakatulong talaga ang teknolohiya? Akala ba natin kinukonekta talaga tayo ng teknolohiya? Sa akin po, sila sasabihin ko sa inyo, technology that's supposed to connect us actually disconnects us. Why? Ask me why? I don't know. But I think it disconnects us. Bakit po? Nung araw, pag naliligaw ang isang lalaki sa isang babae, live, personal, diba? Pupuntahan sa bahay, aharanahin, dun bibigyan ng bulaklak, tama? Nung araw, sobrang lakas ang loob ng mga kalalakihan, na kapag naliligaw kami, personal, harap-harapan. Kaya kapag napasad kami, harap-harapan din. Question, masakit? Yes, masakit. Pero ngayong generation ito, hindi na masakit. Bakit? Saan naliligaw? Sa Facebook, sa chat, sa text. Kaya minsan malilito ka na, minsan hindi mo na alam kung anong tunay na nararamdaman ng tao sa'yo. Technology is connecting us. Tingnan nyo, pag mag-meeting kayo, kinukonect na ba yung mga tao na nandun sa meeting? Or nasa meeting kayo, pero may kausap kayong iba sa cellphone ninyo? Sa dining table ninyo, pag kumakain kayo mag-anak, kayo lang ba talagang kumakain? Or may ka-chat kayo habang kumakain? I'm saying that because here's the thing. Technology is supposed to connect us, actually disconnects us. Pinalitan ng cellphone ang ating camera. Tama? Tama? Huwag sana palitan ng cellphone ang ating pamilya. Nakita ko po yun kanina sa Facebook. Hindi po akin. Slambo. Kaya pag may time, there is one feature in your cell phones na hindi nyo madalas gamitin. It's called turn off. So if you have time, turn it off. Paano yun? Paano ko kontakin ng boss ko? Hindi pwede. Bakit? Dati nung araw, di ba? Pupunta ka sa bahay, nakapagkaan. Yan, ganun. Turn off. Turn it off. Yes, turn it off. Turn it off. Kung may time. Pero pinakailangan. Meron po doon switch. Oo, kasi minsan malilito kayo. Meron kami policy sa company namin. Na kapag katapos ng office hours, hindi ko na kinokontak yung aking mga tauhan. Because I give them the time to recharge. Battery niya nag-drain. This life is not about work. There is life after work. So bukas, lahat ng mga malalakas pumalakpak, wala kayong trabaho. Mag-video kayo, kala nyo? I'm saying that if you have the opportunity, please do it. If you have the opportunity. I understand our work. I understand nasa government tayo. Pero if there's an opportunity, please do it. Alright? Alright? Wala na yung makakalaga sa sarili ninyo kundi kayo. Magpusa na kayo. Okay po? Ilang beses tayong pinaasa ng iba na alagaan daw tayo. Kaya sa kahuli-huli, niniwag din tayo. Diba? Ano ba makita sa slumbook na yan? Sa slumbook na yan, tatanungin ka, anong kulay mo? Sinasagot ko, depende sa tama ng ilaw. Kapag mas maliwanag, kapag mas madilim, pero wala po sa kulay ang tagumpay. Wala po sa kulay. May kakilala ko sa Maynila, sobrang puti, mahirap lang. May kakilala ko, sobrang itim. Mahirap din. What's the point? Nothing. I'm just telling you it can happen. At kung mahirap ka na, tapos maitim ka pa, mag-isip-isip ka. I feel sorry for myself. Hindi ako iniwala na nasa kulay tagumpay because it's not the color of your skin, it's the color of your dream. I don't know about your dream for this country.
Some people have given up their hopes for this country. They said that, I'm just here because wala akong mapuntahan. I'm just here dahil kailangan. Some of us have given up their hopes for this country. And what? I have a lot of opportunities abroad. I could have gone everywhere, somewhere else to make more money than what I do now. But I choose to stay in the Philippines because I believe in the Philippines and I believe in the Filipino people. I'm saying that because I don't want you to lose that hope. Maybe hindi natin makita yung magandang kinabukasan ng Pilipinas. Pero hindi natin nakikita, it doesn't mean hindi siya nag-exist. Minsan, kailangan mo lang hintayin ng pagkakataon na magpakita siya sa atin. And also, don't just hope. Probably, kaysa umasa tayo, let's have faith. Manalig tayo na darating yung panahon na yan. Hindi ako masyadong naniniwala sa hope. Mas naniniwala ako sa faith. Because ang hope, aasa ka lang. Pero ang faith, alam mo na darating, pinaniniwalaan. Sir, unang pagbasa. Salmong tugunan na po. Dito sa Slambook, tatanungin ka. Pati height, tatanungin. What is your height? Sabi ko, depende. Kapag ka may heels, wala. Kapag ka may heels, 5'7". Ang height ko, pag walang heels, 5'5". Pero wala po sa height. Sabi ng mga magulang ko, anak, hindi na balik. Ikaw ay hindi ka putihan. Alam ko naman, nasa pananalig ko sa Diyos, ikaw ay lalaki, na tall, dark. Projector. Seriously? Can I make a donation? Huwag natin pag-usapan, nakaka-offend. Anyway, hindi ko pa alam kung narinig nyo yung pangalan Michael Jordan. Sino po dito nakarinig na ng pangalan Michael Jordan? Taas ang kamay. Alright, between you and me, Michael Jordan is my uncle. Shut up. Don't tell him, he doesn't know. One time yun po si Michael Jordan, nung siya high school pa, nag-trial sa basketball. Tapos, after ng tryout, so bumuwi siya sa bahay na sobrang lungkot, umiiyak. Tapos sabi niya sa tatay niya, Itay! Nagtagalog po siya. How did I know? I was there. I heard. Sabi ng tatay niya, anak, bakit? Itay, hindi mo ako tinanggap ng coach namin sa basketball. Bakit hindi ka tinanggap? Ang sabi ko ng coach namin, masyado pong maliit yung height ko para sa larong basketball. And I can only imagine kung anong sinagot ang tatay ni Michael Jordan sa kanya, kung bakit siya naging alamat na alamat kilala natin. Probably nung conversation na yun, sabi ng tatay niya sa kanya, Michael, my son, it's not your size in the game. It's the size of the game. Yung iba mo narito na? Sabi niyo, oh my God, where am I? Hindi ko po alam kung anong motivasyon at inspirasyon ninyo kung bakit po kayo nagtatrabaho sa gobyerno sa kabila ng liit ng sahod na tinatanggap ninyo, sa kabila ng hirap na dinadanas ninyo, minsan isipin ninyo, hindi naman commensurate yung stress na nararamdaman ko, tapos ito lang yung mga benefits na makukuha ko. Hindi ko po alam kung ano ang motivasyon ninyo kung bakit kayo nakaupo dyan at kung bakit kayo nasa posisyon na kinalalagay nyo ngayon. Pero isa lang po ang alam ko. Dalawa ka lang. Una, kung ang bagay na yan na ginagawa nyo ngayon, kung ang trabahong ginagampanan nyo ngayon ay wala sa puso ninyo, konting pahirap na ipagawa sa inyo, magre-reklamo kayo. Pero kung ang ginagawa nyo ngayon trabaho, ang posisyon na ginagampanan nyo ngayon, nasa puso ninyo, yan talagang gusto nyo gawin, malapit sa puso nyo yan, yung talagang interest ninyo, paglilingkod sa bayan, sasabihin ko sa inyo, kahit anong hirap ang ibigay sa inyo, mapagtatagumpay ninyo. Dahil alam nyo na, sa totoong buhay, kapag kamahal mo, pinaglalaban mo. Kung may natitira pang ID
idealismo sa puso ninyo, hindi pa tapos ang laban. So, samahan ninyo ako. 2016, tatakbo akong senador. Bumoto niyo ba ako? Ano, bastusan na. Hindi pwede magpaka-plastic muna, di ba? Nagagawin na naman. Kala nyo, ayaw ka na magsalita. Alam niya sayang, kung hindi niya sinabi yun, mamimigay sana ako ng libro! Abay, alangan. Isa lang, alam naman 200 na pamigay ko dito. Hindi na lubi naman ako. Bale, mami, ma'am, paalala mo na lang po sa akin, sino pa magpapaalala? Yun po hindi makalilimutin. Disqualify. Second row. Uy, taas-taas na lang kami, dahil mo ng uban. Walang tirig ako. Ako na nga lang. Oh, waiter na lang. Waiter, paalala mo sa akin, mamibigay ako ng libro, ha? Question, bakit nakikinig kayo? Bayad kayo? Sige kayo mga waiter, ako matama din. Uy, huwag sila ganyan, pasalamatan niyo, siya nagsisipi ng mga pagkain sa akin. Di ba? O, kalakan yung mga waiter. Lagyan ng sili yung... Hindi yung kakain dito di ba? Hi! So bilang pagganap ako po isang author, since ito po ay mahal na mahal ko, ito po nasa puso ko, ngayon po taong ito, dineclare ko po ang sarili ko na unpopular best-selling author. Unpopular because hindi po lahat ng tao bumibili ng libro ko. Pag wala pong ibang bumibili, ako nang nag-upusta. In fairness, marami na po ko nabili. Ang mga libro na po yan, ang mga nakasulat sa loob niyan ay magaganda. Katunayan, karamihan po dyan, nabasa ko na. Hindi ko po binabasa lahat, nakaka-board. At sa loob po ng 3 taon, sobrang salamat po sa Diyos dahil ako po yung nakapagbenta na ng mahigit 5 milyon copy. Yan ang gusto ko sa TLG, action agad! Kaya kayo nakatahama.